topic natin ngayon na numipis, nalagas na buhok, paano pakakapalin. Maraming dahilan bakit nahuhulog, nalalagas, o numinipis ang buhok ng isang kababaihan. Pero magbibigay din ako ng mga tips. Ano yung pwede natin gawin para magmukhang makapal. Like ito, manipis na ang kanyang buhok, pero meron siyang mga tips para kumapal ang kanyang manipis na buhok. Tsaka minsan yung strands kasi o yung hibla ng buhok natin very fine o maliit. So, paano magmumukhang makapal? Ang doktor po, kapag may problema tayo sa buhok at sa balat, ay tinatawag na dermatologist. Ang buhok po natin, merong cycle yan. Paano lumalaki, paano humahaba ang ating buhok. May tinatawag na anagen phase. Ito yung 2 hanggang 8 taon ng buhok natin ay tumutubo pa. So yan, ang ganda. May hair follicle, tumutubo yung buhok. So matagal ho ang buhok natin. So 90% nandyan sa stage na yan. May tinatawag din na catagen phase o yung transition. Ito mga 2 to 3 weeks lang nangyayari ito sa ating buhok. So lumilipat na siya, lumiliit na yung hair follicle kasi nga malapit na siyang mahulog. May tinatawag din na telogen phase. Ito naman yung mga 2 hanggang 4 na buwan hanggang sa nahulog na nga yung ating buhok. So pag pahulog na yung ating buhok, ayun na, kasunod na yung tutubo ulit na buhok. Kaya lang, kapag may lahi na manipis o numinipis na ang ating buhok, minsan o umiidad na, hindi na ho yan tumutubo. Sa kababaihan, ganito po ang pagkalagas ng buhok. Pagbata pa, medyo dun lang muna sa gitna numinipis. Kung baga doon sa may ahati ng buhok. Habang umiidad, medyo lumalaki na yung area hanggang lumaki na. Pero dito yung paligid, may naiiwan pa. So ito yung karaniwang nangyayari dun sa ating mga kababaihan. So titignan natin ang kinakatakot natin, lalalagas na ba ang inyong buhok? Kung pasampu-sampu lang, hindi naman ho kayo matatakot. Sabi ko nga, 50 to 100, okay lang malagas ang buhok natin. Pero pag naligo tayo, umaabot hanggang 250 hibla ng buhok yung nawawala sa atin. Kaya kung hindi naman kailangan mag-shampoo, hindi pa madumi yung inyong buhok, huwag nyo na hong araw-arawin ng pag-shampoo. Kung kailan lang pakiramdam nyo na madumi na yung inyong buhok, doon ho kayo mag-shampoo. Marami hong dahilan. Pero sa mga lalaki, tatanong nyo, paano ba pag sa lalaki? Pag sa lalaki, iba naman yung kanila. Pataas ng pataas yung noon nila. So doon mas na uunang mawala yung buhok. Or kaya naman yung iba doon sa may crown, doon sa may bandang tuktok, ika nga. May mga dahilan bakit nalalagas ang buhok, bakit may tao mas manipis yung buhok kumpara sa iba. Una sa lahat, titignan nyo yung lahi nyo. Tignan nyo yung nanay nyo, yung lola nyo, hanggang ganong kakapal ba yung kanilang buhok. Dahil sigurado, yun yung mamamana natin. So, titignan nyo rin yung biyanan ninyo para malaman nyo yung spouse nyo hanggang gano'ng kakapal ang kanyang buhok, tsaka anong edad nagsimula. Pag bata pa tayo, makapal yung buhok natin. Habang umiidad, nagiging medium size. At pag may edad na tayo, kung ang lahi natin ay maninipis ang strands ng buhok, yun yung mamamana natin. Kapag nag-menopause, dahil bumababa ng estrogen, pa-konti na rin ng pa-konti yung buhok natin. So, apektado yan ng ating mga hormones. Marami pa hong dahilan na ang problema ay hormonal. Halimbawa, may problema sa thyroid o kaya naman merong tinatawag na polycystic ovarian syndrome. Yung mga may PCOS, marami silang buhok dun sa halimbawa, doon sa may upper lip nila o sa ibang parte ng katawan katulad ng kanilang mga lower legs. Pero pagdating sa buhok, mas manipis naman yung kanilang buhok sa ulo. So, yun yung pagkakaiba. Tapos, pag bumababa na nga yung estrogen, ang dumadami naman yung male hormones. Kasi lahat ho tayong mga kababaihan, meron din tayong tinatawag na male hormones. Yung iba naman, dahilan, bakit biglang nalagas ang kanilang buhok?
baka biglang pumayat, hindi kumakain, nagda-diet, at syempre kapag hindi tama o kulang ang mga nutrisyon na kinakain mo, apektado din ang pagtubo ng iyong buhok. Ito po yung mga important na chine-check ng inyong mga dermatologist. Kapag pumunta kayo, halimbawa, doktora, sasabihin niyo sa dermatologist niyo, bakit ho nahuhulog, nalalagas ang buhok? Chine-check din po through blood test yung mga kailangan na nutrients o nutrisyon na baka kulang kayo. So, tinitignan kung anemic ba kayo, kulang ba kayo sa zinc, sa vitamin B, biotin. So, yan ho, tinitignan natin. Kasi yung mga nagda-diet, hindi ho gaano kumakain yan ng protina. Kailangan ho yan sa pagtubo ng ating buhok. Tapos yung mga autoimmune diseases, halimbawa po yung mga lupus, nagkakos din ho ng pagkahulog ng buhok. Tatanong nyo sa akin, yung stress ba? Pagdating sa mga estudyante, sila yung nakakapansin, bakit nalalagas yung buhok nila? Natatakot sila. Paano nyo ba malalaman na nalalagas ang inyong buhok? Titignan nyo yung inyong unan. Paggising nyo, pag maraming na iiwan doon sa inyong unan, medyo marami-rami, sign po yun ng nalalagas ang inyong buhok. So, sa unan, tapos doon sa hairbrush, kung maraming naiiwan doon sa inyong suklay o doon sa inyong hairbrush. Stress sa pag-aaral, lalo na kung nagbo-board exam or may problema. Pag naman yung iba na hindi na nag-aaral, ano yung mga stress para sa kanila? Halimbawa, meron silang malaking operation, syempre mai-stress sila. Or merong mga sakit na malubha. Sign of stress din po yun. Ang mga iba pa hong dahilan, bakit nalalagas ang buhok, yun yung mga bagong panganak. Sabi na, bakit pagligo ko, nakita ko doon sa drain ng aking shower, ang dami-daming buhok. Huwag ho kayong mag-alala. Unti-unti din hong babalik yan sa ating mga nanay sa loob ng 2 taon. Kasi nag-fluctuate nga, pabago-bago yung hormones nyo. Siyempre, biglang babagsak yung estrogen. Kaya, nalagas yung buhok nyo. So, pag bumabalik na ulit yung estrogen, siyempre, nagbe-breastfeeding pa kayo. So, pag bumabalik na yung estrogen, kakapal na rin at tutubo ang inyong buhok. So, kada anak ganon. At saka, form of stress din naman ho yan Yung mga nagpipills, kasi, di ba, ang trabaho ng pills, hindi mag-ovulate yung kababaihan. So, syempre, pag hindi nag-ovulate, apektado din yung hormones. So, sa mga gumagamit ng mga pills para hindi mabuntis, maaaring mapansin nyo bakit nahuhulog yung inyong buhok. Meron rin hong mga dahilan bakit pa nahuhulog. Pagdating sa mga bata pala, yan, pumapasok sila. Kailangan magaan naman ang kamay natin. Kung pwede, wag masyadong masikip ang kanilang ponytail o yung pag-braid sa kanilang buhok. Tsaka pag sinusuklay naman natin yung mga bata, kailangan unti-unti naman yung pagsuklay. Tapos gumamit tayo ng wide tooth comb para doon sa mga buhol-buhol nilang mga buhok para hindi mahila. Syempre, pag nag-aaway, wag magsasabunutan. Ngayon, meron tayong mga tips kung manipis na ang buhok, paano pakakapalin to. Number 1, kulayan nyo ng dark color. Kasi, pag may kulay yung buhok, parang akala mo kumapal. So, yung manipis, nagiging makapal pag kinulayan nyo dun sa lugar na numinipis. Meron akong mga pampakapal ng buhok kasi nga numipis na yon, katulad ng mousse. So maglagay ho kayo ng mousse dun sa may root tips, dun sa may ani, tapos daanan nyo ng konting hair dryer. So uumbok po yung inyong buhok. Kapag manipis ang buhok, makakatulong ang pagpapakulot. So ayan, pag ginawa nyo curly, syempre, medyo magkakaroon ng volume. Pag manipis ang buhok, mas bagay maikli ang gupit. Kaya nga pag umiidad tayo, di ba, shorter hair ang bagay. Tapos gawin yung layer para magmukhang makapal. Tapos paggamit natin ng wide tooth comb, lalo na sa mga buhol, tsaka kapag bagong ligo, kailangan ho, yung pagtuyo natin ng ating buhok, dampi-dampi lang. Huwag naman kung makapunas tayo at makapagtuyo, parang mapupul na o mahuhulog na lahat yung ating buhok.
dampi-dampi lang ang gagawin. Tapos, kung pwede, kung matuyo-tuyo na, doon yun na rin ho gagamitan ng suklay. Meron na hong mga pangpakapal na shampoo at conditioner para sa ating buhok. So, merong for hair fall, makikita nyo dun sa mga groceries ninyo. So, basahin ninyo. Nakakatulong po yung for hair fall. Paano ba ang tamang pag-shampoo? Ito po yung tinuturo ng ating kaibigang dermatologist, si Dr. Katigo. Una, basain maigi yung buhok, basang-basa. Tapos, maglalagay kayo ng shampoo dito sa inyong palad. Tapos, ang lilinisin ninyo, yung gawing anit. Yung anit talaga yung sinashampoo. Tapos banlawan yung mabuti. Pag conditioner naman, ang kino-conditioner, yung mga dulo-dulo ng hairs. O ito naman ho yung i-condition nyo, yung mismong strands ng hair. Tapos banlawan din hong mabuti. Kasi pag hindi masyadong nabanlawan, nag-iiwan ng mga residues. Nakita rin nila, tatanong nyo, ano ho ba yung mga over-the-counter na gamot para kumapal? Ang sabi ng ating mga dermatologist, kailangan numipis ang buhok nyo, uumpisahan nyo na rin maglagay ng gamot. Ang generic name po, marami hong brands out there dun sa ating mga groceries at sa ating mga drugstore, botika. Ang generic po nito ay minoxidil 5%. So, minoxidil. Marami yung brands out there, basta yun po yung generic na mabibili nyo. Over-the-counter po yun. Pero mas maganda, bago kayo gumamit nun, pumunta muna kayo sa inyong dermatologist para makita muna ano yung problema dun sa inyong hair. Nutrisyon, napaka-importante ho. Yung mga pagkain mayaman sa omega-3 fatty acid, katulad ho ng mga isda, yung mga tuna, sardinas, yung ating egg yolk o yung pula ng itlog, yan ho ang mga source ng omega-3 fatty acid para kumintab ang inyong buhok. Vitamin B's, napaka-kailangan ng ating mga buhok, katulad ng pantothenic acid o yan yung vitamin B5 para dumaloy din yung dugo sa ating anit. Ngayon, yung mga bakit pinapakain ng mga berdeng gulay? Kasi kailangan mo ng iron. So, pag sinabing spinach, kasama na rin dyan yung kangkong, alokbati, kuliti, saluyot. Marami huyang vitamin A, iron, beta-carotene, folate at vitamin C. Vitamin C, katulad ng bayabas, at saka yung mga bell peppers, broccoli, at yung mga sari-saring prutas natin. Kailangan natin ng vitamin C para tumibay ang ating buhok. Ngayon, kailangan natin ng mga beta-carotene, antioxidants. Yun naman po, katulad ng mga kamote. So, sinasabi natin yung mga sari-saring red-orange na mga pagkain. Kamote, carrots, kalabasa, manggat, sama na natin, tsaka melon, antioxidants, para magkaroon ng oil yung ating buhok, huwag masyadong madry. Tapos, alam nyo ba yung egg, itlog, marami ho, bukod sa biotin, iron, protina, pangpatibay ng ating buhok yan para tumubo din kasi protein ang make yung hibla ng ating buhok. So, kailangan natin lahat yan. Ito po yung sinabi ko kanina, vitamin B5 ang kailangan mo. B vitamin din yun. So, ang source yung mga yogurt, avocado, green leafy vegetable. Kasama na ulit dito yung kamote. So, yan ho, ang doktor na pupuntahan pag may problema sa ating buhok. Halimbawa, nakapansin kayo, bakit may poknat o dumadami na. I-check din ho ng inyong doktor yung inyong, sinabi ko nga, yung mga nutrients na kulang. So, ipapa-blood test na rin ho kayo ng inyong dermatologist. So, sa ating mga kababaihan, maraming napapansin na lalagas o nahuhulog ang kanilang buhok. Gayon din, numinipis na habang umiidad. Salamat po.